Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magluluto. Tayo po ay magsasangag ng kakao o tinatawag na cacao beans. Sasangag natin para gawin nating tinatawag dito sa amin na tableya o tsokolate na masarap inumin, na katulad din ng kape na talagang masarap at mabango. At syempre, para makatipid tayo, kailangan dito tayo sa conventional, traditional na lutuan na ginagatungan ng mga sangang tuyong kahoy na galing pa sa bundok. At tayo'y magluluto dito sa tinatawag ng iba na dirty kitchen, pero actually hindi ito dirty kitchen. Ang tawag dito sa amin ay pasungan. Meron itong nakalagay na 3 bato para sa ating lagayan ng ating kawaling ay kawayan. At dito ay talagang tipid na tipid. At syempre dito tayo sa kusina na mapresko at tipid pa sa gas. At ito nga ang aking ginagawa. Madalas kapag pang matindihang pagluluto, yung kailangan talagang apoy. At syempre sa preheat, kailangan natin ay damihan natin ang gatong para sa tinatawag na preheat. Ngunit kapag marami ng baga, kailangan natin ay limitahan na ang gatong, dahil hindi maganda kapag nasunog ang sinasangag na kakao. Kailangan tamang-tama lang, dahil ang pagluluto nito ay kailangan ay golden brown lang, tamang-tama na luto. Huwag sobra, at hindi rin naman maganda kapag kulang, dahil kapag kulang sa bango. Parang kape rin. Ngunit ang kape ay mas pinapaitim, pero ang tsokolate ay kailangan brown lang, katamtaman lang. Ang palatandaan kapag natutuklap na yung pinaka-kernel niya, yung ano bang kernel, hindi kernel, yung nasa yung ipa, parang ipa kumbaga sa palay, yun ang chaff, uta. Yung uta, yung pinakabalat sa labas, yan ay nagkukulay itim na o kaya brown. Kahit pisilin mo lang yan ay matatanggal na yan. Ngunit ginagamitan ko yun ng bato para matanggal, at bago ko siya tahipan at para matanggal na, at bago ko siya ipagiling, yung tamang-tama na ang amoy. At ito luto nang yung unang tawag dito sa aming pisong. Ang pisong ay unang salang na maaring ay ilagay sa winoware. Ano ba yung winoware? Yung nigo sa amin. Sa Katagalogan ay bilao. At syempre, meron pang kasunod. Wow! Takal din. At ito naman yung pangalawang batch, pangalawang pisong o tawag yung niluluto sa amin na hinagom ay pisong yun, o takal. Yung kung bakit may salitang pisong. At ito ay muli kong isinalan, pangalawa siya, at kailangan dire-diretso na para mga 2 salang lang, at hindi na magtagal ang pagluluto ko para sobrang init ang panahon ngayon. At yung gatong ko ay moderate na lang. At ito na nga yung aking pangalawa na niluto. Pagsasamahin ko na, at bago ito tuklapan ng balat, kailangan ay palamigin muna dahil mainit sa kamay, at magkakaroon kaagad tayo niya ng rayuma, tawag dito. Siyempre palamigin muna natin. Ngunit siyempre excited ako sa lasa ng tsokolate, kaya bago ko pa ipagiling, mag-overtake na ako ng mga ilang piraso, tutuklapan ko na, at ito ay dudurogin ko dito sa aking maliit na ang pagdudurogan nito para gawin ko ng tsokolate ito dito sa aking maliit na mortar. Ano nga ba ang mortar sa Tagalog? Tinatawag dito sa amin na lusong. Dito ko ay dudurogin, pero yung lahat ay yung marami ay ipapagiling ko talaga yon sa machine. Pero itong kunti lang, ilang piraso lang siguro, mga 10 piraso, ay dudurogin ko dito sa bato, sa sa kahoy na aking durugan. At meron akong bato na galing sa Miliga-Biga Beach, kung saan ay nakakakuha tayo doon ng makinis na bato, depende sa hugis na aking kukunin. Pero wag tayo kukuha doon ng 1 truck, bawal yun. Siguro kung 1 piraso lang, katulad ng ginawa ko. Kumuha ako doon ng talagang nababagay sa pandurog, sa mga katulad dito ay ang ganda ng hugis at talagang napakakinis. At yan maitim siya, pero yung nasa loob niya golden brown lang. Wag sunog, yung tamang-tama lang. Aking dinudurog na para ilagay ko dito sa aking pisel
Pisel ba o mortar? Ang pisel yung pangdurog. Ang mortar yung lusong. Pakicheck na lang sa Webster, Merriam-Webster Dictionary. Gusto nyo makasigurado. Ang pagkaalam ko yung pisel yung isa ay mortar. Basta lusong dito at bayo ang tawag sa Bicol. Bahala na kayo. At yan o, golden brown na. Yan ang talagang tamang-tama para sa kung ipapagiling natin yan. At ito ay syempre talagang kung sa makina, sa machine yan ay talagang magtutubig-tubig bago maganda na haluin sa asukal. Ngunit kapag dito lang sa mano-mano na hindi siya magliliquid, talagang durog lang siya na parang kape lang. Pero ito ay para lang naman temporary dahil gusto ko nang makatikim kaya inoverte ko na ito. Pero ang pangkalahatan, yung marami, yung lahat na aking niluto ay papunta yun doon sa machine na pinagigilingan namin. Ito ay akin lang titikman. Dudurugin ko lang kasi mainit pa ito. At yan, siyempre pagdurog na, kukuha tayo ng mga tamang-tamang kakalang sa tablespoon at siyempre mag-add tayo ng asukal. Ayan, diba ang bango, umuusok-usok pa yan na aking dinurog. Talagang ang sarap, homemade yan, talagang masarap yan. Ito, mag-add tayo, add sugar, maglagay tayo ng asukal. Tamang-tama lang, ang sobra baka nakaka-diabetes ang sobrang tamis. Tamang-tama lang. Ngunit dahil ito'y talagang mapait dito, ang kulang sa asukal ay lagyan natin ng tamang-tama lang na asukal. And add water. Maglagay tayo ng danom, maglagay tayo ng tubig, agwa o aqua o tubig dito sa amin. Yung nasa 100 degrees Celsius talagang kumukulo para talaga siyang mabango. At yan ay talagang masarap na inumin. At stir o atin ang haluin. Talagang bango. Drink moderately. Yan, talagang inumin natin. Lahat ng sobra kasi ay talagang masarap. Lahat ng sobra ay masama sa kalusugan at kailangan ang tsokolate daw ayon sa aking nabasa ay nagbibigay ng happy o joy o saya sa ating buhay. At yan, tingnan nyo, black brown ang kulay, talagang mabango yan. Yan ay homemade na tsokolate at talagang masarap. At syempre dahil ang init ng ating pagluluto, talagang sulit ito ay tayo magpapalakas, pero kailangan gawin natin ito sa hindi mainit na panahon. At habang tayo nagtutsokolate ay mag-aral muna tayo sa pagtugtog ng itong electric organ at magtugtog muna tayo para makapag-relax. At atin simulan muna tayo sa fundamental sa pag-aaral. Siyempre ako'y ngayon lang mag-aaral nitong organ. At siyempre habang tayo tumutugtog nitong organ ay sabayan natin itong paghigop ng napakasarap, napakabango na tsokolate. Harap talaga ng tsokolate. At ito naman ay ating pipisil-pisilin yung mga
kakao na luto na para ating piliin at tanggalin yung pinaka-chaff niya o ipa para ipagiling. At ito nga yung aking ginagawa. Tamang-tama kasi ang pagkaluto nito. Kapag luto na kasi malambot na tanggalin yung balat nito. Katulad ng nakikita nyo yan, no? Pero yung mga di mapipisil, yung mga talagang matigas ay kailangan na talaga durugin ng bato at tahipa na lang, dahil siyempre kahit hindi siya kayang madurog sa pisilang, hindi tulad ng mga malambot lang at tama lang ang pagkaluto. Meron talagang matigas-tigas na yung mga, depende siguro sa pagkahinog ng kakao at sa uri. Pero ito, tingnan nyo naman, no, yung mga bilog siya, yung cacao beans. Butok na yan at yan ay ipapagiling natin. Pero yung iba, ito yung mga pinipisil-pisil ko na katulad niya. Golden brown. Mabango. Talagang tsokolate. At yung iiwan na hindi siya madudurog ay kailangan na durugin ng bato na dahil matigas talaga yun. Kailangan talaga ang bato na pang durog. At pipiliin natin yung mga magaganda na para hindi na maihalo sa dudurogin ng bato at para maipagiling. Ayan, no, ang dami. Maraming mga bilog na pagtiyagaan ng isil. Pero yung mga hindi kaya ay ating tatahipan. Naku, maulan dito sa pwesto ko dito sa garden. Kailangan ko maglagay ng talokbong sa ulo habang nagtatahip. Nagsimula na rin ang tag-ulan, pero hindi pa ito talaga ang pinakatag-ulan dahil June pala. Sa Manila siguro maulan na talaga. Dito di pa, hanggang July dito, August medyo mainit pa, pero talagang umuulan-ulan na rin. September talaga dito ang tag-ulan. At ito ay ready na kapag naihalo na ito sa mga bilog ay papagiling na ito. At ito naman ang cacao beans na pwede na ipagiling at dalhin sa gilingan para madurog na. At ito na nga yung nagiling na cacao at para na siyang nagliquid na makintab para haluan siya ng asukal at gawin ng tableya. At tingnan nyo naman, tita, tsokolate na. Masarap, mabango at makintab.
Haluan na lang ito ng asukal. Lagyan na natin ng asukal. Lagyan ng asukal. At kailangan natin itong haluin ng haluin at para kumalat yung asukal. Yan, no? At ayan po mga kaibigan, lagyan natin ng asukal. Hinahalo. Mga kaibigan, kailangan po natin haluin. Ganyan po mga kaibigan. Yan, hinahalo. Ang asukal sa pinagiling na kakao bago ito ay bilogin. Hinahalo. Kulang pa sa asukal, kuminta mo ulit. Nag-liquid uli. Maglagay uli ng asukal. At ito nga guys, ay tapos na po ang ating ginagawa na tsokolate, tableya na tinatawag dito, na bilog na po siya at tingnan po natin at marami rin ang ating nagawa at tingnan nyo po at ito ang tsokolate.